Matapos ang matagal na pananahimik ni Mikey Williams na halos mag-iisang taon na hindi na siya nakakapaglaro, abay nadulas ang bibig ni Andrei Blatche dahil may sinabi ito sa mga spin sources tungkol sa pagbabalik ni Mikey. Although hindi tinukoy kung si Mikey Williams ba, pero 80% si Mikey Williams ang nakutuban ng mga tao. Siya na ba nga ito? Mukhang siya na nga. Kevin Kiambao pinahangang Sky Sono pero minalas nga lang sa kanyang debut game dahil injured agad. Ibig sabihin hindi siya mabilis naka-adapt sa physicality doon. Tara, talon tayo sa video. Nadulas ang bibig ni Andrei Blatche tungkol sa kanilang roster. Nang tanungin kasi siya ng spin, may sinabi siya na may dalawang players pa silang hinihintay. Yung isa, si DeMarcus Cousins, na binabaybay ngayon ng Asian basketball community para makakuha ng panibagong opportunity. Nga pala, kung naitatanong nyo nasa na pala si Dwight Howard. Ayon pa rin kay Blatche, uy, marites na yun si Blatche ha. Engaged na raw kasi siya at gumagala sila ngayon ng kanyang partner kaya tinanggihan niya ang SGA offer. Ngayon, meron pa daw silang isang tao na hinihintay na nagngangalang Mikey pero hindi na niya ito dinetalya na para bang napaka-misteryoso talaga ng taong to. Isang Mikey lang ang kilala ko na player. Hindi ko alam kung meron pa ba silang import na kukunin na Mikey ang pangalan pero si Mikey Williams din ang 80% na kutob ng mga tao. Majority ang nagsasabi niyan. Si Mikey Williams ba talaga to? Malamang. Noong mga nakaraang buwan may mga taong namataan na todo ang pag-iensayo ni Mikey sa isang basketball court sa park sa US at base sa hubog ng katawan niya, kondisyon siya at in shape talaga. Mukhang matagal nang kinakabig ng SGA si Mikey kahit malayo pang Dubai International Tournament. At sa haba ng negosasyon, pumayag siya. Alam niyo naman na hindi magiging problema ng SGA ang mga talent fee nila dahil maraming yayamaning sponsors ang katumbas ng 3 San Miguel Corp daw ang organisasyong to. Ganun katindi. Isa pa, short term lang naman to kaya kayang-kaya talaga ng SGA kahit si Trae Young pa yan. Seryoso. Papasok nga sana sa PBA yan kaso hindi pa daw open sa ngayon ng PBA sa team expansion. Mukhang takot siguro yung iba dyan na baka masapawan kaya hindi pinapasok. Ngayon kung si Mikey Williams ito, baka ito na yung pinakaunang hakbang sa pagbabalik niya sa PBA at sa ang team pa yan. Dahil sa Converge, ang SGA parang powered by Converge team din yan at parang isa din sa mga sponsors ng SGA ang kumpanyang yan. Kaya yung mga nasa coaching staff ng SGA, nasa Converge din. Kung itong si Mikey Williams makukuha ng Converge, kabahan ng SMC teams, lalong-lalo na yung TNT kasi kahit sila alam nilang capacity ni Mikey. Parang walang ka-off night yan. Kapag yan umandar, unstoppable. Pero kapag yan umandar din ang pagkakwan, humanda din ang Converge sa talent fee niyan. Parang property lang palaki ng palaki. Anyway, welcome back Mikey Williams. Kevin Kiambao minalas agad sa kanyang debut game. Nung time na yon, kalaban ng Sono Sky Gunners ang SK Knights at parang nagkaroon ng collision sa pagitan ni KQ at ni Oh Se-gyun. Sabi ng SK coach, humihingi sila ng tawad pati ang buong staff dahil sa nangyari sa kanya. Hindi daw niya yung sinasadya. Sabi pa ni SK coach na undersized daw kasi si KQ at mukhang hindi sanay sa matinding pisikalan. Totoo nga, mukhang hindi agad nakapag-adjust si KQ sa kanyang defensive effort sa KBL. Kasabay ng paghingi nila ng tawad, good compliment naman ang sinabi nila kay KQ na kahit may kaliitan daw ay alam din niya kung paano gamitin ng tama kanyang lakas at meron daw siyang magandang technique when it comes to shooting. Kapag hindi lang daw injured si KQ, matutulungan daw niya ng malaki ang Team Sono. Pero kahit nung humingi ka pa ng tawad, wala ka na magagawa. Minalas tuloy si KQ. Parang hindi din niya alam na may ibang Koreano na pinag-iinitan ng ibang Pinoy na Asian imports dahil alam nila na kapag nakapaglaro ang mga Pinoy, ang attention ng crowd nasa kanila. Kaya nga umalis ng kusa si Renz at RJ Barrientos dahil sa mga hidden secrets ng KBL. So kapag itutuloy ni KQ ang mga pangarap niya dito, dapat pagtibayin pa niyang loob niya at patigasin ang kanyang tuhod at dapat na siyang masanay. Diba ito yung hakbang niya sa mga pangarap niya na makatungtong sa NBA? Napakalayo pa niya sa kalingkingan ng experience na yan. So sana magpagaling na agad si KQ at patunayan niya na kayang manaigas hindi lang for the hype ang talentong Pinoy kahit saan dalhin.